At least a dozen landslides and floods over 5 days have Talagang kaliwat kanan yung pagputol ng puno. Lisay! Parts of Metro Manila grappling with water shortage since the weekend. Sa puso ng Quezon, may isang bayan na tinatawag na Lucban. Isang lugar na puno ng kasaysayan, kultura at yamang kalikasan. Makikita rito ang malamig na agos tulad ng Ilog Palola, mga palay na nagbibigay buhay sa mga magsasaka at pagkaing hinubog ng lokal na tradisyon. Sa pag-init ng mundo at pabago-bago ng panahon, dumarami ang hamon sa ating kalikasan. Nararanasan na rin ng Lucban ang epekto ng climate change. Nababawasan ang ani, natutuyo ang bukal, at mas madalas ang matitinding init at pagbaha. Sa harap ng mga pagbabagong ito, kami, mga kabataan ng Lucban, ay nagnanais na kumilos, magtanong at magmalasakit. Ito ang aming dokumentaryo, mula sa kalikasan para sa kalikasan. Isa sa mga likas na yaman ng Lucban ay ang ilog dito sa Palola, kung saan dinarayo ito dahil sa malamig at malinis na tubig. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ito ay unti-unting napabayaan, dumurumi at kumakalat na ang mga basura sa paligid nito. Tungkulin ng aming clean up drive na may balik ang dating linis at ganda ng ilog sa Palola. Ang ganitong aktibidad ay simpleng paraan upang hikayatin ang iba na makialam. Kung tayo magkakaisa sa pangangalaga, mapapanatili nating buhay ang mga ilog at bukal dito sa Lucban. At sa ganitong paraan, may iwasan natin ang mga problemang dulot ng polusyon. Kaya tara, samahan nyo kami maglinis dito sa Ilog Palola. So, bilang isang residente ng Lucban na taga Palola, nung mga nakaraang taon, wala pa yan. Parang anlungkot ng Palola, ganun. Tapos nung biglang nagka-binuo yan, parang 2019 ata, nung binuo yan, yun, lumagta. Tapos pag mga ilang araw naman, mga ilang taon, nagkameron ng malakas na bagyo, nasira yan. Pagkasira, yun, wala na ulit nagpunta dito, nalungkot na ulit ang Palola. Tapos nung, ngayon na lang ulit taon, 2025, binuo yan. Tapos yun, nagdagsa ulit yung mga madaming tao dito, yung mga ibang lugar na punta din dito, para lang dito sa ilog ng Palola. Then yung mga iba naman napunta lang dito dahil gusto nila ng nature tip, gano'n. Yun.
Ang Pahiyas Festival ay selebrasyon ng ani at patunay ng koneksyon ng tao sa kalikasan. Makikita natin dito ang malikhaing paggamit ng mga gulay, palay at keeping na isang makulay na palamuti na gawa sa giniling na bigas at bahagi ng Pahiyas Festival dito sa Lukban. Ito ay patunay na malalim ang koneksyon ng kultura at lukban sa kalikasan. Pero sa likod ng makukulay na palamuti at kasayahan tuwing piyesta ng Pahiyas, hindi natin maikakaila na apektado na rin ang ating agrikultura. Dahil sa matinding climate change, dahil sa madalas na pabago-bagong klima, may mga panahon na kaunti lamang ang ani at ito ay direktang nakaapekto sa selebrasyon ng Pahiyas dahil ito ang main source ng mga dekorasyon na ginagamit sa kapistahang ito. Okay, the first question. As a visitor to Lukban, did you notice the effect of climate change on the environment or landscape there? How did it affect your experience as a tourist? The first thing I noticed was the clouds. You know, it really is a completely different environment to where I come from in the UK. Yeah, it's an amazing country, the Philippines. Incredibly bright and sunny, but humid as well. Yeah, it's lovely. Thank you po for your time. Gano'n na po kayo katagal nagbebenta ng mga prutas po? Bali 17 years. 17 years na po. Ano po yung mga epekto ng pabago-bagong panahon sa negosyo ninyo? Bali ganito kasi yun, tulad nung minsan ay bali murang mahal ang mangga, murang benta. Ay ngayon naman, mahal ang mangga, murang benta. Parang baliktaran, laki ng puhunan mo, ang baba ng iyong ng benta. Kumbaga magkameron lang sa maghapon. Okay. Doon lang ang nangyayari sa akin. Yun ang napakahirap bagay ganitong negosyo. Pagka hindi mo pa naibenta yan, mas malulugi yung po. 4 na piraso 1 kilo, magiging 6 na piraso. Doon ka na malulugi, di ba? Doon na po nababa ang sales nyo pag doon na bali, pabago-bago na talaga bagay. Ganun ang nangyayari. Medyo talagang naapi na. Sige po. Thank you po. Ano po ang pangalan nila? I'm Andrea Janelle Esnado. Ito po ang tanong ko para sa iyo. Bilang Tagalukban, ano pong pagbabago sa klima ang pinaka-napansin mo nitong mga nakaraang araw or taon? Ang napansin ko dito sa Lukban is mas nagiging frequent yung pagbibigla ng panahon. Dahil although dito naman sa Lukban talaga matagal ng malakas na ulan, malamig. Pero ngayon kasi mas nagiging frequent din yung pag-init ng panahon. Tapos kung ikukumpara ko siya sa last year, mas matindi yung init ngayon. Paano naman ito nakaka-apekto sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Sa akin ay sobrang nakaka-apekto talaga siya. Lalo na kapag napasok tapos sobrang init. Ako kasi madaling mahilog sa liwanag. So yung pagbabago ng klima, katulad na nga lang nun, pag sobrang init nahihilo ako Tapos minsan din naman kapag biglang bubuhos ang ulan, nahihirapan din ako pagpasok. Ayun. Thank you po. Longganisa, pansibabhab, at keeping. Lahat ng ito ay produkto ng ating kalikasan. Pero kung tuluyang masisira ang ating kalikasan, mawala rin ang hanap buhay at tradisyon. Mahalagang mapanatili ang balanse. Gamitin ng tama ang yaman ng kalikasan at sabayan ito ng pangangalaga. Anong kasunod yan? Anong part? Pre, yung title card. Ano na yun eh? Title card ng... oo, alam ko na. Title card ng... Hindi yan! Ano ba yan? Yan mo na to. Ang Lukban ay pinagpala ng mga biyaya, tubig, lupa, pagkain, kultura. Ngunit sa pagdating ng mga bagong hamon tulad ng mga climate change, ang mga biyayang ito'y nanganganib. Kahit kaming mga estudyante pa lamang, may kakayahang kaming kumilos. Magsimula sa mga simpleng gawain gaya ng paglilinis, pagtatanim at pagbili ng lokal. Ano pong pangalan nyo? Jay Abueva. Ilang taon na po? 46. Ilang taon na po kayong naglilinang? Nasa
Baka 30 na. 30 years na. Mga 30 years. So. Paano po nakaka-apekto yung pagbabago ng panahon sa pag-aani nyo dito sa bukid? Yung halimbawa yung maulan. Tapos yung bagyo, yun ang nakaka-epekto. Nakakasira. Pero pag maganda naman ang panahon ay maganda rin ang ani. Hindi nasisira. Ila ang nakakanda. Ulan. At saka po init, no? Ulan, init. Kasi babagyuin. Yun, sira. Nagbebenta din po ba kayo ng mga naani nyo or ano? Parang binabagsak nyo sa iba? Ay, di, iba pa sarili, iba pinagbibili. Ay, paano po yung nakaka-apekto sa ano? Sa benta nyo kapag yung sobrang init, tapos wala po kayo masyadong na produkto? At pag yung walang maani, di, pa sarili lang. Sarili lang. Oo, kulang wala ipagbibili, di. Hanggang sa ipabayulaan. Sarili lang. Hindi makapagbili. Gawa ng kulang ang ani eh. Kaya po pang sa inyo na lang. Oo, pa sarili na lang. Kasi ipabayo, pangkain. Hindi, ganun lang. Po ba yung pagbabago ng panahon o klima sa presyo ng palay? Ay malaking epekto. Gawa ng kamis hindi maibilad. Tapos ay nangingitim. Hindi maipagbili. Gawa ng maitim. Babaratin lang yun eh. Pag ganun. Ano pong pinakamataas na presyo ng nabebenta? Taasan noon ay 23 ang kilo. Ay ngayon ay parang ang bumaba ngayon. Gawa ng 18-19 lang ang trip. Gawa ng parang nagmura ang palay. Hindi tulad ng nakaraan taon, 23. Mahal na yun. Yun na po yung pinakamahal? O, pinakamahal na yun, 23. Ngayon ay 19 lang. Yun na yung tuyo. Sobrang mura nga po. Pero pag yung sariwa, baka 18 lang, 17. Kaya ngayon ay marami na rin hindi nagtutubigan. Kaya nga ng mura. Tapos ay pag ulap pa ay gano'n. May epekto. Binabarat. Mga palay po na hindi na pwedeng ibenta, saan po napupunta? Adi hanggang doon sa ipabayulaan. Hindi na rin naman bibilin yun. Medyo mo sa itapon, sayang. Adi, na ipinababayo rin. Miski masama yung palay. Adi, kakainin na rin. Dahil kasi naman itapon. Sayang din yung palay. Kahit maitim o adi, tuloy, pabayo. Yun naman pag nahugasan ng pwede rin isain. Nagkakaigid. Ang kalikasan na hindi lang tanawin, ito'y buhay. Panahon na para tayo kumilos, hindi lang para sa sarili, kundi para sa hinaharap ng buong Lokban. Kaya namin mga kabataan na magsimula at anyayahan namin kayo na makiisa. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Can I call you darling? I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. 1, 2, 3, go. Anak, 500. Nakikita natin ang malaki ang pagbabago ng kapaligiran. Ang malinis na bukal ay nagbibigay longganisa, pansibabhab, at iping. Lahat ng ito ay produkto ng ating kalikasan. Pero kung tuluyang masira ang ating kalikasan, ang hanap buhay ilang taon na po kayo sa ulit Ang aktibidad ay simpleng paraan upang hikayatin ang iba